75 bilyong piso ang tinatayang gagastusin para sa unang taon ng pagkakapasa ng Bangsamoro Basic Law ayon kay Senador Ralph Recto. Nalalakihan ng ilang mga mambabata sa halagang ito. Itinanggi naman ng Government Peace Panel na abutin ng ganito kalaki ang pondo para sa Bangsamoro Basic Law. Paliwanag ni Government Peace Panel Chairperson Miriam Coronel Ferrer, kung susumahin, nasa 40 bilyong piso lamang ang kailangang pondo. Narito ang report. Hindi lang sinseridad ng MILF ang kinukwestiyon ng ilang senador tungkol sa Bangsamoro Basic Law. Isa si Senador Chis Escudero sa kumukwestiyon sa napakalaking pondong ilalaan ng gobyerno para sa itatayong Bangsamoro government sa Mindanao. 75 billion, halos mas malaki pa yan sa pondong binibigay natin sa PNP na 70 billion lamang for 2015. Didikit na halos yan sa pondong binibigay natin sa AFP na nasa 70 billion. Kung sinama pa natin yung taxes, fees at charges, baka pumantay o lumampas pa. Ang tanong ko, anong makukuha nating kapalit? Ganito rin ang pananaw ni Senador Ralph Recto tungkol sa pondong ilalaan sa BBL. Pinabulaanan ni Government Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer ang pahayag ng mga senador. Hindi raw totoong gagastos ng 70 billion pesos ang gobyerno para sa BBL. We've been figuring out where that 70 billion came from, just looking at the text. What we know is that there's a 6 billion, some kind of a mini Marshall startup fund, and a 1 billion transition fund. That's 7 billion, not 70 billion. Pero aminado si Ferrer na hindi lang ito ang pondo para sa bubuuing Bangsamoro government. Sa ilalim ng panukalang Bangsamoro Basic Law, bukod sa internal revenue allotment na regular na nakukuha ng bawat LGU, meron itong Special Development Fund na 7 billion pesos. 1 billion pesos para sa Bangsamoro Transition Authority, may dagdag na pondo rin para sa infrastructure projects at annual block grant na aabot daw sa 26.8 billion pesos. Ayon kay Ferrer, kung susumahin ang lahat ng ito, posibleng umabot sa 40 billion pesos ang gagastusin sa unang taon. Ayon kay UP Professor Julkip Liwadi, tama lang na bigyan ng dagdag na pondo ang Mindanao para makabangon ito sa giyera. Matagal raw binaliwala ng gobyerno ang ARMM kaya laganap ang kahirapan at pirming kulelat ito sa edukasyon, kalusugan at antas ng pamumuhay. Because of years or decades of neglect ng Bangsamoro areas, napag-iwanan talaga yan. No, ngayon, kailangan yung idea ng catch up makahabol yung Bangsamoro areas katulad ng mga ibang regions sa bansa. Pagdating sa revenue sharing, lamang din kumpara sa ibang LGU ang Bangsamoro entity. Kung ang ibang LGU nakakakuha ng 40% mula sa buwis at paggamit ng natural resources sa lugar, ang Bangsamoro entity makakakuha ng 75% para sa buwis at pagmimina. Paglilinaw ni Ferrer, matagal na raw ganito ang hatian sa pagitan ng gobyerno at ARMM. 70% sa ilalim ng 1996 Peace Agreement, 75% na ngayon sa ilalim ng BBL. Sang-ayon naman dito si Professor Wadi. Decades and centuries, lahat ng nakikinabang ng resources sa Mindanao ay mga taga Maynila eh. It's high time na tingin nila na ibalik naman yung resources sa Mindanao at saka yung mga proceeds dito sa development ng Mindanao. Pero ayon kay dating Senador Aquilino Pimentel Jr. na bumuo ng Local Government Code ng Pilipinas, higit sa usapin ng pera, ang mas malaking dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ay kung magagamit ba ng tama ang pondong ibibigay sa Bangsamoro. Ang allocation para sa mga local government units depende sa kalaki ng kanilang population sa area and of course ang pangangailangan. That is the more crucial point. Yung accountability dapat masunod. Otherwise, kawawa naman ang ating national government. Pagtitiyak naman ng MILF, magagamit sa tama ang pondong iiintrega sa kanila. Po, 100% po. At ang mamumuno dyan ay mga leaders ng Bangsamoro people, yung mga Muslims, na mapagkakatiwalaan.